Magandang araw sa inyo lahat at nagbabalik ang ating reaksyon. Frank React, yan. At syempre bago ang lahat, mag-comment, like at subscribe na kayo, no? Para hindi na makakalimutan yan. Dahil ito pala, no? Napakahalagang makita rin natin ng mga sambayang Pilipino dyan na talagang nanonood at mahilig sa mga politika. Ito palang nangyari sa Senado ay talagang lantarang pambabastos ang ginagawa nila Joel Villanueva, sila Senator Bato, si Amy, no, sa ginagawa nila dito sa Senado. Kasi nga habang nagsasalita dito si Risa Hontiveros ay gusto nilang i-point of order para daw mahinto ito. Grabe yung mga pambabastos dito sa Senado, no? Hindi ko akalain itong si Joel Villanueva, akala ko pro government ito, pero yun pala anti siya, no? Kaya nababastusan ako dito, no? Binabawi ko na yung bilang gusto ko sana itong senador, no, si Joel Villanueva. Yun pala siya pa palang nag-uutos dito. Grabe, ano? Kaya talagang hindi ako nabilib sa kanya. O kaya nakatawa-tawang ano to, reliyosong tao, no? Yung tatay nito ay born again, pero ito pala ay merong pagkaahas ang ugali. Grabe, no? Kaya hindi ako nabilib sa kanya. Panoorin natin ito para kayo ay mismo ang makakasagot kung anong klaseng tao ito, no? Siya pa mismo ang nagturo kay Amy kung ano ang gagawin, no? Panoorin natin. Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin. Batang Maynila. Ito pong video na ito. Vlog, no? Kumakalat po ito sa social media at dito natin makikita ang kabastusan ng mga DDS. Ayun, no? At kahit hindi ka DDS, kapag nadikit ka sa isang DDS, magiging bastos ka na rin. Ayun, no? Diba? Ang isang kamatis na bulok, isama mo yan doon sa mga sariwang kamatis, pagtagal-tagal, at yung mga sariwang kamatis ay bulok na rin. Yun. Ganyan po katindi ang impluensya na itong mga DDS dyan po sa Senado. Kaya naman po hindi tayo nagtaka, yung boto po para maibalik yung articles of impeachment dyan po sa House of Representatives ay overwhelming. Pero yun yung 18 po ang kumampi po dito sa mga DDS at 5 lamang po ang talagang nanindigan na dapat na ituloy na talaga dire-diretsuhin na yung impeachment trial. Pero dahil nga po nabulok na rin ang ilang membro ng Senado ay ayan po ang nangyari. Nagtagumpay po na ma-delay pa mas lalo itong impeachment trial ni Sara Duterte. Ibig sabihin, ganun na talaga ang sistema sa Senado, no? Hindi na talaga maganda ang mga patakaran dyan. Dahil meron na silang sari-sariling mga gusto talaga. At hindi neutral ang mga nangyayari dyan, no? Hindi neutral, no? Kasi sinasabi nga dapat maging hurado sila. Kaya lang, ang problema, naging ano sila, no? Isang view lang sila. At isa lang kumbaga ang pinapanigan, no? Kaya itong mga senador na ito na bumoto ng 18 na para i-remand ang article, ibalik. Yan ang mga senador na tandaan natin na wag iboto, no, sa susunod. Itong si Joel Villanueva kabilang pala, akala ko kakampi to eh. Hindi ko akalain nakakalaban din pala siya kina Risa. Grabe. Akala ko talaga kakampi siya, di ba? Nag-away pa nga sa Robin dito. Nag-away. Yung pala arte lang. Nag-aartihan lang pala tong dalawa na to para pakita na magkaaway. Pero yung pala ay plastikan lang, no? Na away para ipakita lang to sa taong bayan na magkaaway silang dalawa. O, tingnan natin ulit. Duterte. At dito sa video ito, makikita natin, ito pong sa bandang kaliwa ng ating screen si Joel Villanueva. Banda rin po sa dulo, doon sa gitna, si Risa Hontiveros na nagsasalita po, kinukontra niya po. Itong nandito sa bandang kanan, si Bato de la Rosa. At itong si Suklay Bigote, na wala namang ginagawa, nandyan po sa tabi ni Bato de la Rosa. Panoorin natin yung video, tapos pag-usapan natin kung ano ba talaga yung nangyari. Which was the subject of the approved motion yesterday, and again, which was the subject of the approved motion yesterday, which is an offshoot of a question of privilege, which takes precedence over all motions. So Tingnan nyo na mabuti, hindi nga sila nakikinig kay Risa. Hindi nila pinapakinggan, wala silang pake. No, wala silang pake. Nagtatawanan pa sila sa likod. No, itong si Joel nandito sa likuran, no. Bastos pala itong taong ito. Kala ko ang tatay nito ano, syempre, kung ang tatay mo ay makadiyos, syempre ikaw ay gagalangin ka rin. Pero yun pala ay isang senador na talagang taga-sulsul pa, no? Sinusulan itong si Amy na hindi naman alam kung ano sasabihin, pa sabi lang nila, point of order para matigil, no? Para matigil si Risa, no? Amakin mo yung pambabastos na ginagawa nila.
pambabastos sa Senado at kitang-kita sa Senado, no? Buti sana kung walang camera dito, meron eh, no? Kaya nakakahiya ka, Joel Villanueva, no? Tisdaman, nakakahiya ka. 'Di ba? Ganyan pala ang mga ginagawa niyo sa Senado. Kitang-kita ang pambabastos ninyo sa isang tao at babae pa ang nagsasalita diyan, no? Ang ginagawa nila, si Amy ang inutusan para hindi halata, 'di ba? Kasi babae rin, no? Pero inutusan nilang dalawa ni Joel Villanueva at saka ni Bato. No, sige, sabi ni Bato, no? Para matigil si Risa, no? Hamakin mo yung pambabastos na ginagawa nila kay Risa. So I state my motion, Mr. President, to momentarily suspend any action, whether interpellation or seconding speech, on the privilege speech, Dinig na dinig yung boses ni Villanueva, no, na point of order. Yun ang utos niya kay Amy, no? Dinig, ano, pambabastos nila. speech of the gentleman from Davao para sa wakas, bigyang daan. Pwede mo lang sabihin sa microphone. Inapuntahan natin motion kahapon. Naman po kami. I say the order, I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President. Make the floor reading of the oath before the presiding officers. No, point of order, si Villanueva, inutusan si Amy, tapos si Amy, point of order din. Si Risa naman, I have the floor. Nagsasalita pa yung tao, gusto nilang putulin, no? Ganun ang nila, style nila, no, pambabastos, no, habang nagsasalita pa. Yan ba ang mga totoong senador, no? Grabe, no? Dapat pinapatapos muna. Okay. So yan mga kabayan. So, nahinto po yung pagsasalita ni Risa Ontiveros dahil sinuspend yung session dahil nga po meron daw isinisigaw itong si Jaime Marcos sa point of order. Point of order na siya mismo hindi niya alam kung bakit siya nagpo-point of order. Diba? Dapat tinanong ni Jesus Escudero kung ano ba yung point of order na inire-raise ni Jaime Marcos pero isinuspend po yung temporarily yung session. Bago tayo mag-umpisa, no, please po, mag-like, comment, at mag-subscribe naman kayo sa ating channel. Ito po ang Frank React. Yan po. No, patuloy tayo. So, balikan po natin at pag-usapan natin paunti-unti etong nangyari. Okay. Okay. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ni Joel Villanueva. O sinabihan niya si Amy Marcos, ikaw ang mag-point of order. Bakit kinakailangan mag-point of order? Para ano? Anong dahilan? At ito pa mga kababayan, panaya din ang sulsul ni Bato de la Rosa kay Jaime Marcos. Inuutusan nila si Jaime Marcos eh. O ikaw mag-point of order, sabi ni Joel Villanueva, sabi naman ni Bato de la Rosa, sige. Anak ng toko yan. So, parang nangyari, parang uto-uto, etong si Jaime Marcos. At hindi niya alam yung gagawin niya, litong-lito siya, ano ba gagawin ko? Pakinggan nyo si Joel Villanueva. Kung ano sasabihin ni Joel Villanueva. The approved motion yesterday, which is an offshoot of a question of privilege, which takes precedence over all motions. So I Ang iting-iti pa si Joel Villanueva. Oh. Grabe, no? Mamaya, yari ka sa akin, Joel Villanueva. Relax ka lang. state my motion, Mr. President, to momentarily suspend any action, whether interpellation or seconding speech, on the privilege speech of the gentleman from Davao. Grabe, no? Siyempre, pakikinggan siya ni Jesus Escudero dito dahil kakampi siya. Si Amy at saka sila Villanueva. Diba? Siguro inaantay din ni Chis yan na magtaas kayo ng kamay. Kasi para mahinto itong si Risa, no? Yung mga plano nila. Grabe yung mga plano nila dyan sa Senado na hindi alam ng mga taong bayan. No? Na itong ginagawa ng mga senador na ito. Binababoy nila, no? Ang Senado. Binababoy nila. Binabastos nila ng harap-harapan itong Senadong ito. No? Talagang hindi na nila ginagalang, hindi na nila nire-respeto, ginagawa nilang katatawanan, ginagawa nilang madumi, no? Ang laro dito sa Senado. Hindi na po sila tumutupad sa kanilang mga tungkulin bilang isang senador, kundi binabastos at dinudumihan na nila ang Senado. Kaya nga sabi ng mga tao dito, no, i-abolish na itong Senado na ito. Kasi kung ganito lang naman, na walang tamang paglilitis dito at hindi naman mga neutral itong mga senador na ito, dapat i-abolish na nga talaga, no? Kasi nga kung ganito lang naman, no? Ganito lang naman ang sistema ng Senado na wala na talagang kwenta, kabastusan ang ginagawa habang nagsasalita pa yung iba, point of order daw. Grabe, no? Halatadong Para sa wakas, isang daan. Pwede mo lang sabihin sa microphone. Inapuntahan natin motion kahapon. Okay, so narinig nyo? Pwede. Pwede ka na magsalita. Magsalita ka, sabi mo point of order para tumigil na etong si Risa Ontiveros.
O yan yung ano alinaw naman eh. Hindi natin mapagkakaila yun. Yan yung sinabi ni Joel Villanueva. Grabe, no? Tuloy natin. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President. Don't make way for anything of the oath Tira ko yun, no? presiding officer. Tira. Okay. Ayan mga kababayan. Wow, si Risa, oh. Dahil dito, ay binatikos po etong si Joel Villanueva. Etong si Marisol. Joel Villanueva, Marisol, puro sul-sul eh. Magaling manulsol. So sinusulan niya si Amy Marcos para guluhin si Risa Ontiveros sa pamamagitan ng pagsasalita ng point of order. Grabe. Ganyan ba ang isang born-again Christian Aray. Ayun ang mga banat Damay ngayon. tuloy. ng ating mga kababayan? Ito po si Joel Villanueva ay anak po ni Eddie Villanueva. Grabe. Sila po ang nagpapatakbo ng isang malaking simbahan ng born-again Christians at ang simbahan nila ay Jesus is Lord. Actually mga kababayan, nakikinig din po ako dyan kay Eddie Villanueva. Kaya pala. Dahil nga po, ang kanilang tinuturo ay ayon po sa Biblia. Oh. Pero nung tumakbo na po sa politika, etong si Eddie Villanueva, na natalo po dati. Tumakbo po yung pagkakalam po, presidente. Oh, Natalo po. Tumakbong senator, natalo po. At ang pinalad ay itong kanyang anak na si Joel Villanueva. Ito naman si Joel Villanueva, puro din ang quote sa Biblia. Kapag nandyan po sa Senado, panay po ang kanyang quote sa mga verses ng Bible. So, talagang kahit paano ay pinapakita niya sa kanyang kasamahan na siya ay isang born-again Christian. Ayan, ang tanong ng taong bayan, Joel Villanueva, ganyan ba ang asta ng isang Aray. nagpo-profess na Kristiyano? Aray. Yung babastusin mo, yung nagsasalita? Aray. Bakit hindi nyo matanggap yung sinasabi ni Risa Ontiveros na kinakailangan mong makaisip ng paraan para mahinto? Aray. Grabe, no? Pambabas. Nasa na ang pagiging born-again Christian mo? Oh. Kung magsalita ka, kala mo, napakalinis mo. Kung magsalita ka, pa-quote-quote ka pa ng bersikulo sa Biblia. Tapos dito makikita kung gaano ka kabastos. Oh, tama. Bastos talaga. Tapos may yan. pangiti-ngiti ka pa eh. Nakita niyo yung ngiti niya? Grabe, no? Nung inutusan niya, si Amy Marcos, ito mga kababayan ito mga kababayan ayan Offshoot of a question of the privilege, which today's proceedings will ayan Ang pinagtataka ko lang dito, bakit si Aimee ay sumusunod din? Wala din siya sariling prinsipyo, no? Ganyan ba ang turing niya sa sarili niya bilang isang Marcos, no? Parang pinapababa niya ang kanyang sarili sa mga taong ito. Na pumapayag siyang utos-utusan lang siya. 'Di ba? Utos-utusan lang siya. 'Di ba sabi nga ni Sara Lustay ay hostage niya, 'di ba? Hindi siya makakaalis diyan sa poder ni Sara Lustay ni Buday kung hindi maibalik si Digong sa Davao, 'di ba? Kaya itong si Aimee sunuran na lang sa kanila 'to eh, no? Kawawang Aimee. Ginagawa kang uto-uto ng mga ito, no? Kawawang Aimee talaga. tuwan-tuwa siya eh. Dahil ito namang uto-utong si Amy Marcos ay sumunod sa kanya. Grabe. Tapos banda po sa kalagitnaan, sinabi niya, sige na magsalita ka na, sabihin mo point of order para mahinto na siya. Bastos. Mga kababayan, etong si Joel Villanueva, yan ba ang mga born-again Christian? Yan ba tinuturo ninyo sa inyong mga miyembro ang mambastos? I-interrupt mo yung nagsasalita. Wala namang sinasabing masama si Senator Risa Ontiveros. Di bali sana kung kung masamang sinasabi ni Risa Ontiveros. Pero sa tingin ko, yung sinasabi ni Risa Ontiveros, iyan po ang sinasang-ayunan ng taong bayan. Hindi yung ginagawa ninyong 18. Oh, tama. Na pinipigilan nyo na malaman ng taong bayan kung ano ba ang ginawa ni Sara Duterte dyan sa pera ng Malay mo, baka ito si Villanueva nakakuha pa ng pera dyan sa confidential fund. Kaya pilit nilang kinakampihan si Sara. Malay natin, di ba? Na nakakuha nito ng pera. Malay din natin na yung mga pangalan na yan, ng mga peke na yan, ay sa kanila din yan, mga code name nila yan. Di ba? Sila din ang mga senador na ang mga nakikinabang dyan. Ito sila, di ba? Kaya pilit nilang kinakampihan si Sara. Baka meron silang mga ambag o meron silang nakuha dyan sa confidential fund na yan. Kaya takot sila na sa pera ng taong bayan. Iyak Napapaisip tuloy ako eh. yan. Ano, Joel Villanueva, nakinabang ka rin ba sa confidential fund ni Sara Duterte? Yan, di ba? Sinabi niya. Ulitin natin. Sabi ni Tolis, no, nakinabang ka rin ba? Eto, yan o. Ayan. Nakinabang ka rin ba sa confidential fund ni Sara Duterte? Yan o. Di ba? Hindi ako nagkamali. Hindi ganyan ang born-again Christian. Parang wala ka na rin pinagkaiba-iba to de la Rosa eh. Sinabi ni Bato de la Rosa, siya ay guided ng Holy Spirit, walang yaya. Mga Baka sinungaling. guided ng evil spirit. Mga sinungaling. Parang ito, si Joel Villanueva, na nagsasabi, born-again Christian sila, nagtuturo sila ng Biblia, pamilya nila nagtuturo sa kanilang mga miyembro, pero dito sa ginawa niya, ay lumalabas ang kanyang pagkabastos. Tama yan, totoo talaga yan.
Ayan mga kababayan eh. all motions. So I state my motion. At ito naman, si Ivy Marcos na mukhang uto-uto, Any action. sunod-sunuran, mga kababayan, hindi nga niya alam kung bakit siya nagtataas ng kamay eh. Hindi niya alam kung bakit siya nagpo-point of order eh. Buti hindi siya natanong ni Cheese eh. Kung tinanong siya, hindi ko po alam, nautusan lang ako na ito mga kasama ko. Di ba? Tapos si Bato de la Rosa naman, ano rin, sige, punta ka. Pahintuin natin yan. Talagang kapag nadikit ka talaga sa DDS ay magiging pare-parehas ang inyong pag-uugali. Grabe, no? Bastos, walang modo, at talagang gagawin nilang lahat, pagtakpan lang itong kanilang puhod. Sa ginawa nitong paglustay sa pera ng taong bayan. Ayan o, Interpolation or seconding speech or the privilege speech of the good gentleman from Davao. si Ivy Marcos, nakataas yung kamay. Hindi niya alam kung ano gagawin niya. Uto-uto, mga kababayan, nakakahiya. Ewan ko ba't nanalo pa to eh, ba't ipinanalo nyo? Sunod-sunuran kay Joy Villanueva, sunod-sunuran kay Bato de la Rosa. Ano ba naman yan? Grabe naman. Para sa wakas, Pwede ka isang naman daan. pwede mo na sabihin sa microphone. Marubahan natin motion na hapon. Oh, pwede mo na sabihin yan para tumigil siya. Kayo mga miyembro ng JIL, Hindi yata alam ni Joel Villanueva rito na may camera dito sa kanya, no? Na nakatutok, ano? Kitang-kita siya, oh. Hindi niya siguro alam, ano? Hindi niya malang namasdan na habang nagsasalita siya dyan, nakikita siya sa camera. Yun, kumalat tuloy ito, no? Kumalat na. Naku, nakabas. sinasabi ako na kayo, baka niloloko na kayo nang nagpapatakbo sa inyong simbahan. Salungat po ito sa sinasabi nila dyan sa pulpito. Dahil sinasabi lagi dyan sa Biblia na dapat ang mga anak ng Diyos ay patas. Ang mga anak ng Diyos ay hindi kumakampi sa kasamaan. Ang mga anak ng Diyos ay tumatayo sa tama. Ganun ba ang ginagawa ngayon ni Joel Villanueva? Pero iba sinusulsulat para mahinto yung sinasabi ni Risa Ontiveros, isang kabastusan, mga kababayan. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President. For anything of the presiding officer, Mr. President. Okay, so tingnan nyo. O, di nagtagumpay sila. Napahinto nila si Risa Ontiveros. Grabe. So yan po. Nagtagumpay sila, napahinto nila si Risa Ontiveros. Ganyan po katindi eh. Etong ginagawa ng mga nagtatakip kay Sara Duterte, dyan po sa Senado. At etong born again Christian kuno, siya pa ang pasimuno, siya pa ang nagsulsul Grabe, no? para gawin ni Ivy Marcos etong kabastusan. Point of order. Hindi nga niya alam kung bakit siya nagpo-point of order. Uto-uto. Anak ng tokwa. Anong klaseng Senado ito? Kaya nga sabi ni ng ilan sa mga political analysts, this is the worst Senate ever. Mga kababayan. Dapat ang isang senador ay kagalang-galang. Dapat ang isang senador ay nagpapakita ng halimbawa sa taong bayan. Pero dito sa pinapakita ninyo, nakikita namin ang kagaspangan ng inyong mga ugali, ang kabastusan, Grabe, no? at ang pagtatakip ninyo sa katotohanan. Na yun lang naman ang gusto namin. 18 kayo, sige. Huwag niyo ikonvict si Sara Duterte. Wala naman na kami magagawa eh. May numero kayo. Ang gusto lang talaga namin ay marinig ang mga ebidensya na ilalabas ng prosecution team. Kahit na hindi makonvict, bahala na ang taong bayan kung anong gagawin nila. Kapag lumabas ang mga ebidensya overwhelming na talaga nagkasala si Sara Duterte, bumoto kayo na i-acquit sa taong bayan na kayo mananagot. Alright, so yun lang. Alam niyo sa totoo lang, alam naman na nila yan, eh. Kahit hindi pa nga nila nabasa, alam naman na nila yan, eh. Nakita na nila yan, oo. Kaya lang, itong mga to, talagang makakapal na lang talaga mga muka. At ayaw na lang talaga ding ma-acquit si, o ayaw ma-impeach itong si Sara, no? Ayaw ma-impeach si Sara, kaya talagang talagang pinagtatanggol na nila, no? Ganyan na ngayon ang lakaran, no, sa Senado. Grabe. Nakakatuwa itong mga sa 80 na senador, no? Talagang mga Alright, so walang yun lang po kwenta. muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. At sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po. Ayan na. Pinakita na natin sa inyo yung ginawa ni Joel Villanueva na talagang pambabastos, diretsuhan. No, kitang-kita sa camera at narinig naman natin na talagang inuutusan itong si Amy na magtaas ng kamay para si Risa Hontiveros ay mahinto sa kanyang pagsasalita, no? Pambabastos, ano? Ginagawa niyong madumi ang laro diyan sa Senado at hindi na po talaga patas, no? Kaya sana bago tayo magtapos, please po comment down below kayo, like at subscribe sa ating channel po, ang Frank React. Yan, maraming salamat sa inyong lahat.